Magandang gabi mga boss. Sabi ko magbablog ulit ako pero off topic tayo mga friend. Tungkol ho naman ito sa mga kakapatid, no? Blessing Sai, makinig ka. Ano na to Pastor na ito. Mahirap mahirap sarili mong kapatid. Kamag-anak, kaaway mo, sabi niya. Unang magdurusa yung magulang kapag yung mga anak ay hindi magkakaayos. Pakinggan mo to, Blessing Sai, ha? Hindi pa huli lahat sa'yo. Ang hirap na may kaaway kang kapatid. Don't ever harm a brother or a sister. Hindi ko sinabing i-harm nyo yung cousin. But between the two, cousin na lang. Kung talagang meron kayong kailangan gawin, pero dapat wala. Kasi yung kapatid nyo yan forever, whether you like it or not. Narinig mo yun, Blessing Sai? Nagtataka kasi ako sa'yo Anong paulit-ulit? Anong kasalanan sa'yo? Itong kapatid mo. Para walang yain mo. Umalis ka na riyan kay Satanas. Alam mo sa sarili mo kung anong kahayupan ang ginawa mo. Yan deed of donation na yan. Winalang ya mo. Blessing Sai. Oo. Para mapaboran yung pamilya ni Boy Chingsay. Ganun lang yun. Tuloy natin. Magsumpahan man kayo, hindi kayo magkita pag may ikinakasal, pag may inililibing, pag may ibinuburol. Ang hirap na may kaaway kang kapatid. Yung matatalinong tao, hindi nila Hindi naman namin kayo inaway Wala nga kaming kasalanan sa inyo, Grace Chingsay. Paulit-ulit. Di ba? Nung walang-wala kayo, hindi kami tumanggi anuman ang inyong hiniling. Lalo nung nag-uumpisa ka pa lang namimili ng mais. Inihiram mo pa yung sasakyan namin. Pinanghahakot mo ng mais. Umihiram ka pa sa kanya. Kung kinakapos ka sa panglikidad, sa hinakot mong mais. Open naman kami sa inyo At paulit-ulit, magbigay ka ng isang kasalanan sa iyo, ng kapatid mo. Yun na lahat yan. Wala nang question. No question asked. Maski ako, magbigay ka ng isang kasalanan ko sa iyo. Isa lang. Huwag na marami. Ang alam ko, marami akong nagawang buti sa inyo. Pero kasalanan, wala. Bichi, alam mo yan. Wala akong kasalanan sa inyo. Paulit-ulit, nung dumating ako sa buhay niyo, lumuwag kayo. Alam mo yan, Bichi. Humihiram ng tatay mo sa tatay mo sa Maynila, manghihiram ng pera kay Bompin. Sa kanyang anak. Pero hirap na hirap ako, Pinahirapan ako talaga sa lahat, Sa lahat ng mga naging asawa ng mga kapatid mo. Ako pinaka naghirap. Luluwas, pupunta pa ako, galing Maynila, pupunta pa ako rito sa Isabela para lang dalawin yung kapatid nyo. Dahil nga nakakagalitan ng tatay mo dahil nga yun nga pinag-aaral hindi sumunod kumbaga. Pero wala namang kasalanan Hindi naman nag-usap naman kami ng tatay mo maayos, wala namang problema. No? Malalim ang pinagdaanan ko yan. Alam niyo yan. Bago kami alam niyo yan. Hindi ganun kakaning itik na kinuha ko siya, hindi. At inirespeto ko siya, alam niyo yan. Bichike. Tuloy mo, Pastor. Nagawa yun. Huwag kayong makipag-away sa kapatid nyo because you're godly. But if you are not really godly, at least be intelligent. Okay, makipag-away nyo because you're godly. Ikaw, simba ka man na simba, tapos wala lang yamin yung kapatid mo. Laking kasalanan yan, Blessing Sai. Wala akong ginawang masama sa iyo. At lalo namang lalong wala naman akong ginawang masama dito sa pamilya ko, sa asawa ko. 48 years na kami nagsasama paulit-ulit. Kung masama akong asawa,
Umuwi na to, hindi naman tanga to eh. Umuwi na sa inyo to. Ilang taon na kami rito? Since 1984. Nung galing ako ng Saudi Arabia, nandito na kami nakatira. Di ba? Hindi kami nagkahiwalay. Meron konting away, pero magkatabi rin kami matutulog eh. Di ba, Bichi? Oo. Wala akong alam eh. Kung paano pumasok sa tuktok mo, Grace Chingsay, kayong dalawa, ikaw, Bechi Chingsay ka, na para planuhin ninyo itong kawalangyang ito. No? Paulit-ulit. Kung totoo man, pero hindi nga totoo dahil halatang-halata naman talagang garapal naman yung donation pinagawa mo. Siyam kayo, idodonate sa lahat ng magulang mo yung kayamanan na yan. Kung totoo man yan, kung ikaw talagang nasa puso mo ang Panginoong Hesus o Panginoong Diyos, dapat sana ang sabi mo sa magulang mo. Pinagpalagay na natin pero hindi nga ganun eh. Mamang, siguro, date of donation, punta kayo ng abogado, yan ayon sa kwento mo, kasama ka ng tatay mo, ng tanay mo, para gumawa ng date of donation na idinudonate sa lahat yung kayamanan na kanilang maiiwan. Sa'yo na nga yung kalahati. Dapat sana salita mo ron kung naniniwala ka sa Diyos. Demonyo pumasok sa tuktok mo eh. Pinlano mo eh. Dapat sana, Mamang, papang, wag akin na nga yung kalahati. May share pa ako dyan sa kalahati. Nag-aral ka, di ba? Hatiin mo yan sa amin. Yung o kaya bibigay ko na lang yung mga share nila para akin na lahat. Pipirma ng waiver yung magkakapatid na okay na sila. Hindi na sila maghahabol. Yun ang normal na batas, Grace Chingsay. Hindi yung ganyan kaswapangan na dinonate sa'yo lahat kayo. Gago ka talaga. Tuloy mo, Pastor. Mahirap sarili mong kamag-anak kaaway mo. Kaaway mo, pinsan mo, magkikita-kita rin kayo kahit anong mangyari. Ang totoo niyan, dapat nga wala kang kaaway. Pero kung may gradations ng hindi dapat, unang-una kapatid. Mahirap yon. Una, it will break your parents' hearts. Yun ang ko eh. Masyado mong na-brainwash yung ina mo. Pero alam ko, hindi gagawin ng tatay mo yan. Yung, maski binigay na lupa kay Crisnel, through deed of donation, hindi nga niya pirma eh. Ginago nyo yung tatay mo. Alam nga namang hindi alam ng asawa ko pirma ng ama niya. Hindi naman siya ganun katanga. Sobrang kademonyohan ginawa mo, Grace Chingsay. Magbago ka na, paulit-ulit, magmadre ka. Magsilbi ka na sa Panginoon. Lumayo ka na kay Satanas. Yung kapatid mo may sakit pa. Alam mo yan. Hindi ko naman siya pinabayaan eh. Alam mo rin yan. Ayaw na kitang murahin eh. Di ba? Tuloy mo, Pastor. Punta mo yung magulang mo. Alam mo, kontento yung nanay niya sa kawalang niya ang ginagawa mo sa kanya, dito sa kanyang, juniora niya to eh. Kamukhang nung ina mo to, carbon copy. Yun nga ang kabit eh. Anak sa labas meron eh. Ikaw walang yaka, ang kapal na mukha mo. Para tablahin mo yung sarili mong kapatid, gawan mo ng kawalang yaan. Ang taki mo nagkita-kita kayo sa korte, putang ina. Dinala mo yung ina mo ron, naka-wheelchair pa para lang magsinungaling. Panilalabas mo, ikaw ang... Sino ka ba? Clerk ka lang. Pinaaral kayo ng magulang ninyo, sa pagtitinda ng magulang nyo, nagninegosyo sila. Kokorya-korya ka yung tindahan ninyo eh. Luluwas yung tatay mo, nung kinuha ko na si Bompin, kinuha ko na si Mama, asawa na kami. Mula nun, hindi naman na
pumunta yung tatay mo, saka lang pumupunta yung tatay mo nung may pera na. Oh. Nung wala na ako sa Pilipinas, yun. Pupunta na si tatay mo. Sabi sa akin sa voice tape, pa, pumupunta si Papang dito. Mabuti, ako. At ayos na kayo, ako. Oh. Tapos yun pala, umuutang. Bigyan mo ka ako, wala ka namang maano dyan. Hindi kang magasto sa bahay namin. Kung ano meron sa pinapadala ko, pahiram mo. Diba? Alam mo naman yan, bitchi. Nandun ka sa bahay namin eh. Nung pupunta yung tatay mo para manghiram ng pera eh. Sa amin ka nakatira, di ba? Pinakuha nga kita eh. Kaya nga, yun nga ako. Dumating ako sa buhay niyo, lumuwag kayo. Nabawasan ng sakit ng ulo. Mahirap magpaaral sa Maynila. Oh. Eh, nasa ate mo ikaw, na pinagtulungan niyo pang walang yain yung Grace Chingsay na yan. O, bakit may masasabi ka ba, bitchi, sa amanang mo? Nung nakatira ka sa niya, nung nasa Saudi ako, sa akin may masasabi ka ba? Kabait ko sa'yo. Spoiled ka nga sa akin eh. Ba? Manunod tayo sine, kumakain tayo sa labas. Tinuring ko nga kitang kapatid eh, dahil natutuwa ako sa'yo, mabait ka eh. Hindi ko alam na ganyan ka. Oo, totoo. Pinasok ka rin ng demonyo eh. Mano man lang sana na. Manang, huwag mong ganyan si Manang Bompin. Ang bait-bait niyan. Dapat ganun, ikaw sana. Gago ka rin talaga eh. Oo. Pinagtulungan niyo siya. Oo. Magbago ka. Kayong dalawa magkapatid, mag-usap kayo. Oo. Matakot kayo sa Diyos. Sa kahayupang ginagawa niyo dito sa kapatid niyo. Tama sinasabi ni Pastor. Mantakin mo pag Todos os Santos. Sa halip na nakakapunta. Utangin na mo, sinasara mo yung gig. Pinapadlock mo yung ano doon. Sabi ko sa'yo, di ba, ibigay mo yung susi. At para nadadalaw niya yung kanyang tatay yung pansyon pagdating ng... Tuloy mo, Pastor. Kasi siyempre, una nagdurusa yung magulang pag yung mga anak niya hindi magkakaayos. Tapos, Totoo yun. Nagdurusa yung tanay mo. Bakit? Akala mo gusto ng nanay mo nangyayari? Hindi lang siya makaimik eh. Hindi lang yan makaimik. Matanda na kasi. Tuloy mo, Pastor. ang ipapabaon mo pagka sila sumabilang buhay, samaan ang loob, nag-aalala na magulo kayo. Wag. At kahit saan na lang. Ang hirap na may Naintindihan mo sana yung Grace Chingsay. Tagalog yan. Sabi, Chingsay, maintindihan nyo sana yan. Oo. Nung meron na kayo, tinablan nyo siya. Nung walang-wala kayo, sa kanya naman ang lapit nyo. Kay Bompin. Eh naman lalapitin nyo kay Bompin. Wala naman yan eh. Yung ipinutulong sa inyo ni Bompin, sa akin yun eh. Lalo nung nasa Saudi Arabia ako, di ba? Nakakuha kayo ng nawala. Dalawa, kinuha ko. Mama, hindi na kayo gumasto kay mama. Nag-aaral nahinto siya. Wala ka na, nabawasan kayo ng paaralin, pakakainin lahat. Ikaw, bitchi, bago ako umalis, pinakuha kita. Siguro pinadadalan ka na lang ng tatay mo, matrikula. Pero pagkain, baon, lahat kay mama na. Kay mama na, huwag na sa akin. Siya na, dahil pinaperan ko siya. Pinipadalan ko siya, di ba? Nakakuha pa kayo ng bangko, walang interes, walang collateral. Kada luluwas ang tatay mo. Tinatanong ko si mama pag lumuluwas pa si Papang, napapahindihan ba? Hindi, sabi niya. Kasi hindi nga niya pwede pa hindi. Kasi maraming pera si Bompin nun eh. Kasi nga parati ako nagpapadala eh. Diba, parati. Alam mo yan, bitchi. Hindi na zero tatay mo. Pag lumapit sa kanya, sa anak niya, anak nga eh. Sana intindihan mo yung ano ni Pastor. No? At paulit-ulit ako. Alam mo sa sarili mo, yung kawalang niya ang ginawa mo. Oo. Ako nakapangalan sa negosyo. Ako nagbabayad ng amilyar. Anong koneksyon nun? Ang pinag-uusapan, yung ari-arian. Merong ari-arian na naiwan ng iyong mga magulang. Nakarehistro naman yan. At yun nga, nakarehistro sa pangalan ninyong dalawa.
Ayon nga sa ano, yung share, yung sayo pa lang, pero yung sa tatay mo, sa mga magulang mo, sa inyong magkakapatid yan. At yun nga, kung dumating yung come to the point na sinasabi mo na nasiraan ng bait yung mga magulang mo dahil sobrang bilib sa'yo, na tinawag ka ng tatay mo at ng nanay mo na tara sa abogado. Yan ang nakalagay sa dokumento sa deed of donation. Siyempre, tatanong ka, bakit? Kasi matanda na kami. Due to old age, di ba? Ipapamana na, idodonate na namin sa lahat yung aming ari-arian. Utang ina, walang ganun. Ikaw lang ang nakaisip nun. Dami rito. Sa Itiage, marami. May mga magkakapatid na bandang huli, nag-aanuhan sa mga naiwan ng magulang nila. Yung kaibigan ko nga, katagal-tagal na, biglang kinuha. Walang binigay nung kapatid. Yung share nung magkakapatid. Banggitin ko na. Si Pare Tom Bakkay. Pinuntahan niya yung kanyang kapatid ng asawa niya. Kasi, pag-aari ng asawa niya yung lupa. Share nilang magkakapatid yun. Naghati-hatian nila. Sila Marichato, Casco. Naghati-hatian nila. Walang ganitong kahayupan na inangkin na ganito. Wala. Paulit-ulit nga ako. Itong bahay na to. Itong property na to. Dalawa lang kami magkapatid. Sa akin pa namatay ang nanay ko. Matagal dito nanay ko. Taon. Lahat ng gastos. Hindi ko naman inubliga ang aking kapatid. Kasi may pera pa rin si mama. Si nanay. Pero yun nga. Naubos sa dami ng gastos. Sa papag-hospital. Pagpa-hospital. Pero hindi ko naisip na gawin niyang dalawa lang kami Gracing Saya na nanay, halika, punta tayo abogado at paggawa tayo ng dokumento na akin na lahat, akin na tong property na to. Total, sa akin ka naman hindi ko iniisip yun. Yung kademonyo ang naisip mo. Totoo. Dalawa lang kami Kayo, tangina, siyam kayo Naisip mo yan? Sa'yo pa yung kalahati Sobrang gahaman. Sobrang kahalyupan. Pero sa ibang kapatid mo, mabait ka. Kaya nga tinatanong ko, Gracing Say, anong kasalanan sa'yo ni Bompin? Bilang anak at bilang kapatid. Lalong wala ako. Kasi nga, awang-awa lang ako doon ng panahong dumating ako sa buhay niyo. Halos hirap na hirap kayo. Pinagawa ko pa kay kulungan ng baboy ni mamang dahil awang-awa ako. Boy Chingsay, wala naman ako nakitang tinulong sa inyo yan, Boy Chingsay. Wala talaga ako nakita, wala ako alam. Si Bompin pa nga nagpahukay ng balon di ba? Wala pa kayong tubig. May balon ng tubig, wala kayo Nakikiigib lang kayo Pero nung dumating si Bompin dito sa Isabela, dahil kinuha nyo na nga, nagpakabit siya. Ewan ko kung bumakas pa yung tatay mo o sinong bumakas sa inyo. Pero siya ang nagpahukay ng unang balon ng tubig ninyo. Nung ang bahay ninyo butas-butas pa. Mag-isip ka nga, Gracing Say, Bechiching Say. Hanggang dito na lang mga friend. Off topic po tayo Shout out na lang sa mga kaibigan ko dito sa Itiage. Ang dami nyo. Hindi ako siraulong tao dito sa bayan ng Itiage, Gracing Say. Huwag mo kong ginagago. Hindi ako gago. Katulad niyang kapatid mong siraulo. Nagbisyo-bisyo. Inaabot Ito sa mga nakakilala dyan kay Gracing Say na taga-Itiage. Tulong nyo na sa kanya. Sa kaluluwa niyan. Tsak na sa impyerno, paksok mo, loko. Huwag kang loko. I-share nyo to sa kanya para makarating. Paulit-ulit, Gracing Say. Ang lapit ng bahay namin sa inyo. Ilang hakbang lang. Sumulat ka.
Kaya kita winalangya dahil ikaw ay balasubas, ikaw ay sinuba mo ako ng ganito, ganito, ganito. Ikaw ay napakasamang anak mo, napakasama mong kapatid. Sumulat ka sa kanya o babasahin lang naman yan eh. Wala kasi siyang alam eh. Paulit-ulit. Halos araw-araw kami, ayaw niya na hindi kami dadalaw sa ospital nung naghihingalo ang tatay mo. Gusto niya makita. Tsaka mapipil mo yung iyak niya. Sinapit nung kanyang ama. Kayo wala, di na yata naman kayo umiyak eh. Si Bompil lang umiyak eh. Wala akong nakitang humagulgol sa inyo. Maliban kay mama. Grabe, agulgol ni mama. Mahal na mahal niya magulang niya. Maski kayo mahal niya kayo, kung di ka naman tanga-tanga mo po. Walang yato. Ito namang Marcial na to, isa rin to. Iba ka rin, no? Kala ko matino ka eh. Di rin. Oo, kaya kita nilapitan eh. Pinitik lang kita. Oo. Kung may maaasahan sa'yo, wala rin pala. Ha? Kinain ka rin ng sistema, no? Anyway, ang bait ng ate mo sa'yo, ha, Marcial, ha? Niregaluhan ka pa nga, ay kwintas ko, binigay sa'yo, eh. Soli mo! Di naiya itong mga hayop na to. Magandang gabi, mga taga-Itsyaging mga kaibigan ko. God bless. Grace Kingsay. Ha? Ulit-ulit, magmadre ka. Para magkaroon ka ng kabuluhan dito sa mundo. Para sa pag-akyat mo sa buhay na walang hanggan, tanggapin ka pa ng Panginoon. Umalis ka na niya kay Satanas. Mag-isip ka nga, tama ba yung ginawa mo? Yun lang naman ang iisipin mo eh. Gracing Sai. Hindi na maraming isip. Kala ko ba matalino ka? Mag-isip ka ng sa gabi. Alam mo naman na kahayupan yung ginawa mo eh. Kanino ka ba sumusunod? Anong bulong? Hindi naman bulong ng Panginoon yan na walang yaiming kapatid mo. Sinisiguro ko bulong ng demonyo yan. At paulit-ulit para makumpleto na yung kademonyon mo sa lupa, sampahan mo ako ng kaso. Kung talagang galit ka sa akin, ha? Puta ng ina mo. Gaga. Pasensya na kayo mga taga-Itsyagi. Talagang okay lang kasi sa akin eh. Sa totoo lang, kung dumating ako sa buhay nitong mga walang yan to na sampid lang ako, na talagang mayaman na sila, na ako'y nakilamon, hindi. Dumating ako sa buhay na itong mga to, mga friend, mga taga-Itsyagi, wala to. Wala talaga. Paulit-ulit. Clerk ka lang. Kung ano man ang naging biyaya ninyo, biyaya ng Panginoon. Huwag ka tumalikod sa kanya, Gracing Sai. Paulit-ulit sa gabi, o kaya magdasal ka, tanungin mo, punta ka sa pare, paulit-ulit, punta ka sa pare. Father, kamo, ganito. Winalang niya ako yung kapatid ko, ganito, ito. Ano ba dapat kong gawin? Pati korte, nagago mo eh. Sa totoo lang, nagago mo yung korte. Tayo mo liwaliwanag na hindi pwede yan na i-donate ng sa isang anak ang ari-arian ng mga magulang. Batas. Kaya mong na-dismiss. Doon lang babase eh. Kala ko nga hindi mo dinis kasi nga gumawa ng paraan ang kagalang-galang na judge through mediation. Alam niya hindi pwede. Hindi ko alam eh, di ba? Bale, anyway, kakamali tao eh, di ba? Nag-file na naman kami, pero matagal yan kasi nga sa Court of Appeal, baka matagalan, hindi ko alam. Dadasal na lang kami, sana nga maging madali na. No? Pero yun nga, yung kapatid mo, palubha, ha? Hindi po
Kung hindi ako maalagang asawa, kinain na to ng lupa. Sige, Grace Singsay. Magpailalim ka pa rin sa demonyo. Buhay mo yan. Ba?